Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So meron tayo ditong the Sun, the Star, Knight of Wands, yung iba sa inyo may desire na maging somewhat famous or ma-recognize ang kanilang talent, skills, knowledge. O ma-promote. Anyways, ibang senaryo, the Sun, Two of Cups. Kakaroon ng somewhat inspiration ang iba sa inyo. Itong dalawa saka to. So magiging masaya yung single. Pwede rin naman sa mga in a relationship, pero hopefully yung inspiration sa mga in a relationship ay something else, hindi someone else. Pero kung single, may someone else. Okay? Na magpapa-inspire sa iba sa inyo. Kasi may ano dito, Knight of Wands, na may someone na charismatic personality na darating sa buhay ng iba sa inyo. Ngayon, kung in a relationship, paano natin isasabay dito sa Knight of Wands? So, again, may something na magpapa-inspire sa kanila, kaya gaganahan sila dito magtrabaho, magiging energy to, enthusiasm. Ganun ang dating. Ngayon, lagay tayo ng clue. Ang bilis ng reading na yun, no? Para dun sa mga single na may darating sa buhay nila, someone new. So again, may ano tayo, Knight of Wands. So probably yung someone new na paparating ay bukod sa charismatic, sabihin natin daredevil, risk taker, athletic, unpredictable, self-confident, flirty, assertive, passionate, lustful, adventurous, fearless. Okay? So, ito yung possible zodiac sign niya. Scorpio, Taurus, Pisces. Ngayon, dun sa mga in a relationship naman,
Impossible partner. Taurus, Aries, Libra. Anyways, bilis yung reading natin, kaya gagamit tayo ng ibang deck. Sabagay, marami naman akong deck dito. Pero taro ulit to. For this time, may kodigo. Saka may reverse. Bihira ko lang gamitin to. Ginagamit ko lang kapag mabilis yung reading. Di kasi ako nagbabasa ng reversed cards. Pero dito may iba lang. Two of Cups. May Two of Cups ba kanina? Kasi kung meron, meron nga. So, dahil meron, pag ganyan, ibig sabihin magkarugtong. Karugtong yung kwento. Para sa akin. Karugtong sila. Ano nangyari? Bakit ganun? Karugtong sila, Kaya lang, nung nagdugtong, parang pumangit yung reading. Kasi baliktad. Ito maganda, bumaligtad to. Pero ito baligtad. Baligtad din to. Nangyari. So, sabihin natin dun sa single kanina, may darating, diba? May darating na someone new. Or, who knows kung sino yun? Baka ex. Or, ma-fall in love sila sa friend nila. Basta, ang clue dito, may love interest. Okay? May mabubuong love interest. O love connection or romance. Ngayon, darating din yung period na sabihin natin baka walang patunguhan yung connection. Nag-meet lang sila. May ganun kasing scenario. Yung naging close sila pero hindi nag-bloom into a relationship. Diba? May ganung case. Sobrang close pero hindi naging sila. Nanatili lang silang friends. Ganun yung nangyari dito. So sa una lang parang may spark. Pero walang nangyari kasi bumaliktad yung yung Ace of Cups. Saka from Two of Cups, bumalik siya sa Ace of Cups. Tapos baliktad pa silang dalawa. Parang namatay yung passion. Namatay yung apoy. Yung spark. Or sabihin natin may trust issues yung isa sa kanila. Kaya ayun. Walang naging progress dun sa connection. Or sabihin natin may na-turn off kaya ayun hindi naging sila kasi may tayo decision made.
na hindi na ipagpatuloy yung connection. So, para to dun sa part na may single. Na yun nga, may darating or baka dumating na new love interest. Kaya lang kasi, hindi nag-bloom eh. Hindi nag-level up yung connection. Pwedeng nanatili pa rin silang friends or may rejection na maaaring mangyari. So, case to case basis. Pero, dun to tatama dun sa sinabi kong clue na zodiac sign. Okay, hindi naman to sa lahat. Pero, sabi ko nga kanina, nag-continue lang yung reading. Ngayon, dun sa in a relationship na part, ano nangyari? More like inspiration yun, no? Di naman siya tungkol sa connection nila. Kaya lang kasi dun sa part na may kinalaman sa relationship, dito to tatama sa connection na nila. Kanina kasi inspiration lang, 'di ba? Ng something, hindi someone else. Pero dito sa part ng relationship, mukhang gaaway sila eh. Or di magkakasundo. For some reason. Kasi bumaliktad nga to. Parang nagkaroon ng tension sa dalawang mag-lovers dun sa part na relationship. Ngayon, meron naman tayong 9 of Swords, pero baliktad. So, sa part na to, sabihin natin, may someone na natatakot na yung tension ay mag-lead sa breakup. Ngayon, pagpunta dito sa baliktad na Ace of Cups, kasi ano to romance parang ang dating may magiging cold. Hindi naman sila magse-separate pero magiging cold. May someone na magiging cold. Kasi nga, nagkaroon ng tension sa part na to. Tapos, may someone na natatakot baka mag-lead yung tension sa breakup. Tapos, ayun, nag-lead sa no contact. Or, kundi man no contact, makasama sila sa isang bubong hindi sila napapansinan. Ano kaya yung possible tension dito sa part na to? Ano yung maaari nilang hindi pagkasunduan o pag-awayan? Ayun, indecision. Parang magkakalabuan sila sa topic ng relationship.
Kasi may ano dito, confusion. Or duality. Ito naman yung relasyon nila. Magkakalabuan sila sa topic ng relasyon nila. Tingnan pa natin isa na lang. So dito inalam ko na ano kaya yung possible reason. 'Di ba? Bakit sila magkakalabuan sa topic ng relationship? Kasi may pwede rin kasing cause na hindi related sa relationship, 'di ba? Kumbaga pwede nag-away sila sa pera, sa career, or baka may third party. Wala naman eh. Kasi ano to? Four of Pentacles. So, ano yung maaari nilang pag-awayan? So, probably maaring may kinalaman sa power struggle. So, pag sinabi mong power struggle, may someone na controlling, manipulative, greedy, authoritative, nakakasakal, obsessive, possessive. Or may someone na masyadong materialistic, maluho. Ayun. Ayun yung maaaring pag-awayan nilang dalawa. Na pwedeng mag-lead sa coldness. Ito coldness to, hindi naman to necessarily hiwalayan agad. So, maaaring hindi lang sila magpansinan kung magkasama sila sa isang bubong. Or mag-cool off. Pero pag sinabi mo kasing cool off, hindi pa naman di ba? Literally separation. Pag cool off, ibig sabihin maghihiwalay muna sila panandalian lang para lang makapag-isip-isip. Pwede rin ganun. Pero hindi pa separation. O coldness. So, yun eh. So, okay, nagtuloy-tuloy lang yung kwento. Anyways, since magkarugtong lang sila, diba? Eh, di wala nang clue. So, pupunta na tayo dito agad sa general prediction natin. Ba, itong general prediction. Messayere. Oh, Lanemig. Eh, kasi sa part na to, mukhang may matatanggap na mensahe ang iba sa inyo at ito ay all about enemy. Ito ang enemy ay babae. Or betrayal na siguro to. So again, ang dating sa akin, may someone na magbe-betray ng trust ng iba sa inyo. More like babae. Or malalaman nyo na may kaaway pala kayo, wala kayong ka-idea. Yung pala ay babae. Or chinichismis kayo ng babaeng to. Magmumukha na tong gossip. Or basher, hater. Pero again, babae siya eh.
para lang may idea kayo kung sino to. So, maaaring jealousy, inggit. So, may information na makakarating sa iba sa inyo. At yun nga, all about gossip, evilness, treacherous behavior, unfair treatment, misunderstanding, or cheating. But again, maaaring makaaway ng iba sa inyo, babae. So, beware. Mag-ingat sa babae. Huwag magtiwala. Makukutoban naman to ng iba sa inyo. So, kung may kutob, di beware. Kung walang kutob, di hindi to para sa inyo tong reading. So, para lang to sa iba sa inyo na nakakakutob or makakakutob na may someone babae, hindi nila dapat pagkatiwalaan. Ano to? So, case to case basis, sabihin natin whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, kung may someone na may sakit, di either kayo yung bibisita at bibigyan nyo ng pagkain or flowers, or sila yung bibisita sa inyo, magdadala ng pagkain, flowers, kung may sakit. Kasi may ano tayo, doctor-patient. Ito naman na gift. Ngayon, ibang case. Sabihin natin, dito all about health problems. Sabihin na lang natin, may iba sa inyo na maaring makatanggap ng regalo, jewelry, money, food, o basta gift na lang mula sa taong may trabaho or may mataas na position. Malaki chance dun sa mga taong may mataas na pinag-aralan o position, mataas ang salary. Yun, kung may kilala kayo na ganoon, maganda takbo ng salary niya, di baka makatanggap yung iba sa inyo ng regalo nga mula sa taong yon. Let's say doctor, lawyer, therapist, psychologist, police. Basta maganda yung sa salary. Sabihin natin anak nyo to, baka may matanggap siyang blessing, tapos i-share niya yung natanggap niyang pera, blessings sa iba sa inyo, kung anak, or baka nasa abroad, may nasa abroad na anak or kapamilya na parang may padalang pagkain, pasalubong. Ano pa ba? Anyways, 24 minutes na pala to. Mag-end na ako dyan. Dito na lang ako pupunta sa pinaka last deck since pa end na ako. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis.
Madali lang naman tong intindihin dahil basic English lang. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kukuha lang ako ng 3. Marriage. So sabi, marriage. The marriage of souls is the union of two divine opponents. So sabi, time. Let time forget those scars. At ang uli, link. So sabi, the bond of love grows stronger over time. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po